Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsimula na po tayo sa ating pananambahan sa umagang ito. Para po sa ating call to worship, makikita po ito sa Psalm 119 verses 121 to 128. And it says, I have done what is just and right. Do not leave me to my oppressors. Give your servant a pledge of good. Let not the insolent oppress me. My eyes long for your salvation, and your fulfillment to be a righteous promise. Deal with your servant according to your steadfast love, and teach me your statutes. I am your servant. Give me understanding that I may know your testimonies. It is time for the Lord to act, for your law has been broken. Therefore I love your commandments above gold, above fine gold. Therefore I consider all your precepts to be right. I hate every false way. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, tinataas po namin kayo sa umagang ito. Salamat o Diyos sa araw na to na binigay po sa amin. Salamat sa opportunity muli na makapagsamba kami, Panginoon, sa iyo sa araw na to. Nawa, Panginoon, na yung banal na Espiritu, siya po ang manguna sa aming pagsamba sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ikaw ay mapapurihan, Panginoon, sa aming pagsamba sa araw na to. O Diyos, dalangin po namin na aming mga kapatira na wala pa po, ikaw, Panginoon, mag-iingat sa kanila na makarating po rito niligtas, Panginoon, at makasama po namin sa aming pananambahan sa araw. Salamat sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa pagpapala na binigay mo po sa aming Panginoon na nagamit po namin, na ibalik po namin, Panginoon, sa iyo. Sa iyo, Panginoon, sa araw na to, nawa ang iyong ikaw, Panginoon, ay aming pong mapapurihan. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may I call on the worship, a music team pala. Tayo po'y magsitayo kung tayo po'y handa na magpuri sa Panginoon. Tayo po ba'y handa na magpuri? Parang mahina po Amen. Tayo po'y magalak sapagkat tayo po'y aawit, magpupuri at sasamba sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. May our home be filled with dancing. May our home be filled with joy. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray from the mountains, to the valley, hear our praises, hear our praises, rise to you from the heaven to the nations, hear us singing, feel the air. Church, tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Awitan po ng kagalangan, pasasalamat at pagsamba. May our home be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bows to Jesus. May injustice bow to Jesus.
people turn to pray. From the mountains, from the mountains to the valley, hear our praises rise to you from the heavens, to the nation. Hear our singing, fill the air. Hallelujah. Come on, church, let's sing hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let's sing hallelujah. 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 Lakasan po natin, awitan po natin ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. From the mountain. From the mountain to the valley, hear our praises rise to you from the heavens to the nation. Hear us singing, fill the air. Hear our praises. From mountain to the valley, hear our praises rise to you from the heavens, to the nation. Hear us singing, feel the air. From the last time, from the mountain, yes, Lord, to the valley. Rise to you from the heavens to the nation. Hear our praises, feel the air. Yes, Lord, sa inyo po lahat ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat sapagkat kayo po'y tunay na karapat-dapat sambahin at bigyan lahat ng pasasalamat. Tayo po'y umawit at patuloy sumamba sa ating Panginoong Diyos. Ang bawat puso natin, hindi nakikita ng bawat isa. Ngunit ang ating Diyos na buhay, nakikita niya ang bawat detalye, bawat emosyon, bawat pangangailangan ng bawat isa. Kaya lahat ng ating pangangamba, bigay natin sa Kanya na merong samo at
papasalamat. Upang sa ganun, kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kapayapaan ay makanta natin. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours. I am yours. Surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need Spirit, your words, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, in your name, I will lift my hands to the King. These anthems of praise I bring, heaven knows. Love you with all I am. I belong to you. Patuloy po tayong sumamba, tumawid sa ating Panginoon. Gawin natin ito bilang isang panalangin. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours. I am yours. Surrendered wholly to you. Set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I your Spirit, your word, your truth. Hear my cry. Love you more. In your name, I will lift my hands to the These of praise I bring every I long to love you with all I am. Now I belong to you, Lord. I need your Spirit, your word, your truth. Hear my cry. Desire to know you. Come on, church. Your name, your name, I will lift my hands to the King. These anthems of praise I bring every I long to love you with all I am. I belong to you. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. Sabi nga ganon, tayo magpuri, bigay, pagsamba sa ating karapat dapat sambahin na hari. Walang ibang Diyos, walang sino man ang papalit sa kabutihan ng Diyos para sa atin. Ano man ang bagay na makamtan natin dito sa lupa, ano man mga estado na meron tayo, lahat yan mag-aari ng ating Panginoon.
walang buhay na makapagdagdag sa atin, kundi Diyos lamang ang siyang patuloy na nakakaalam ng ating mga buhay. Kaya sa Kanya lahat, puri, sa Kanya lahat, ang ating pagsamba, awitan natin siya. Come on, church! Bigyan natin lahat ang ating mataas sa papuri. Laway! To you all I need. Your truth, hear my cry. My desire to know you more. In your name, in your name. My hands to the King. Sentence of praise I breathe and know. To love you with all I. Come on, church. Now I belong to you. I need your spirit, your words, your truth. Be my guide. Desire to know you more. In your name, in your name, I will lift my hands to the King. Sentence of praise I breathe and know. I long to love you with all I am. For the last time, now what? I belong to you, Lord, I need your spirit, your words, your truth, hear my cry. Desire to know you more. In your name, in your name, I will lift my hands to you. Sentence of praise I breathe and know. I love to love you with all I am. I belong to you. Yes, Lord. Maraming salamat po dahil kami po ay napabilang, Panginoon. Tinuring niyo maging anak sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Ama. Butihan niyo po sa bawat isa po sa amin. Kami po ay nagpupuri sa iyo, Diyos. Binibigay po namin ang aming mataas papuri. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Patuloy po tayong sumamba sa pamamagitan ng ating mga awitin. Coming under clouds with fire, the whole earth shares, the whole earth shares, yeah. I see His love and mercy washing over all I see. The people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Sabay po natin awitin. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you love me. Break my heart. Break my heart and break yours. Everything I am for your kingdom come. As I walk from earth into eternity. Diyos lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, kami po ay nagpupuri, papasalamat, sumasamba sa inyo. Patuloy po kaming humaharap, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Binibigay ang aming sarili, Panginoon, sa inyo. Buong buo, Panginoon. Sapagkat wala po kaming karapat-dapat, Lord, nigatiting na ipagmamalaki sa inyong harapan. Kami, Lord, umaasa lamang, Panginoon, sa inyong biyaya. Kaya po, kami po, Lord, papakumbabang humihingi, Panginoon, kapatawaran sa mga bagay, Lord, na nagawa po namin. Lalo-lalo na, Lord, sa pangsarili po namin kapakanan. Yung nakalimutan po namin, Lord, na inuna pa po namin yung aming sarili. Inuna po namin, Lord, yung aming sariling kasiyahan. Sa mapamagitan na to, Lord, kami po'y nakasakit, Lord, ng aming kapwa-tao. Lord, hindi po detalye yung mga nagawa po namin sa inyo, isa-isa, Panginoon. Ngunit, Lord, kami po'y lubusang humihingi ng kapatawaran mula sa kailaliman ng aming mga puso. Nababatid ninyo ito, Lord. Mahiyaman kami sa aming kapwa-tao.
Mahiyaman kami sa aming kapwa Kristiyano sa mga kasalanan na gawa namin, Panginoon. Mas lalong-lalo na po kaming mahihiya, Lord, sa Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay para sa amin. Kaya, Panginoon, dahil sa aming mga gawang pagkukulang sa inyo, sa desisyon, sa isip, sa salita, sa mga gawa, Panginoon, ang aming nagawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makabangon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyong nais para sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na marinig yung tinig, Panginoon. Hindi po kami magbingi-bingihan, Panginoon. Hindi kami sensitibo, Lord, sa nais ninyo para sa amin. Iba sa amin, Panginoon, matagal na kami mga mananampalataya. Ngunit, Lord, minsan, kami po'y nagkakamali dahil nare-reject po namin, Panginoon, yung nais nyo para sa amin. Kaya, O Diyos, tulungan nyo po kami, Panginoon, na mabatid, Lord, kung ano po yung purpose namin dito sa mundong ito. Kung ano yung nais, pagawa nyo po sa amin, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, maaabot, Panginoon, yung mga tao na nais nyo mapalapit sa inyo, Panginoon. Gamitin nyo po ang bawat isa po sa amin bilang daluyan ng pagpapala. Ito naman, Panginoon, yung plano ninyo na maging pagpapala po kami sa aming kapwa. Mahalin po namin yung aming kapwa. Patuloy na mag-serve po kami sa aming kapwa. Upang sa ganun, Lord, magawa namin ito, Panginoon. Mapakita po namin yung aming pagmamahal po sa inyo. Lord, nababatid niyo po ang aming mga pangangailangan. Ito man ay pinansyal na bagay, ito man ay trabaho, ito man ay negosyo, ito man ay sakit, Lord, na minsan mahirap nang gumaling, na minsan, Panginoon, kami po'y nawawalan ng tiwala. Ngunit, O Diyos, nariyan po kayo, patuloy na umuunawa sa amin. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na marinig ang iyong tinig. Madama, Panginoon, ang iyong nais. Lord, sino man ang nakakaranas ng kalungkutan sa amin, nakakaranas ng frustration, Lord, nakakaranas ng depression, nakakaranas ng pag-aalala, Panginoon, sa bagay-bagay na dapat hindi namin nang inaalala sapagkat ito'y gampanin niyo, Panginoon, para sa amin. Lord, kami man ay sa lahat sa ngayon, Panginoon, nababatid niyo po yung bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Wala po kaming ibang inaasahan, Panginoon, kundi kayo lamang. Mag-rely man kami sa aming sariling dunong, sariling kakayahan, sariling talino, ano man ang meron kami ngayon. Lord, alam po namin, darating ang araw, pwedeng mawala ito, Panginoon, sa amin. Kaya, Lord, laging panalangin namin sa inyo, Panginoon. Lagi nyo kaming tutulungan, lagi nyo kaming patuloy na gagabayan. Lord, higit sa lahat, Panginoon, yung aming pananampalataya, ano man ang dumating sa aming buhay, na alam po namin, Panginoon, darating ito, mga pagsubok, mga mabibigat na bagay, darating ito sa amin, Panginoon. Alam po namin yon. Ngunit, Lord, hangad po namin ang kapayapaan na nanggagaling, Panginoon, sa inyo mismo. Dahil ito'y magbibigay, Panginoon, sa amin ng lakas
ng assurance, Panginoon, na patuloy na kami po'y humarap at magkaroon ng pag-asa dito sa mundong ito. Maraming mga bagay, Lord, na naririnig namin, Panginoon, na discouragement, lalo-lalo na sa aming bansa, Panginoon. May mga balitang gera, pag-away-away tungkol sa politika, mga sistemang kinain, Panginoon, mga droga, mga pansariling iniisip ng mga matataas na tao para sa kanilang personal na pangangailangan. Ngunit Lord, lahat mangyayari ito, Panginoon. Ngunit kami po'y nagtitiwala lamang, Panginoon, sa inyo at sa inyong magagawa para sa amin. Na darating araw, Lord, na lahat ng tuhod, lahat ng tao ay yuyuko at sasamba sa iisang Diyos. Kaya po, Diyos, tulungan niyo po kami habang kami po'y naririto sa mundong ito. Nabing maingat, naging matatag, at patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, pagdating ng araw na kami po'y harap sa inyo, sabihin niyo po, well done, good and faithful servant. Dalangin din po namin, Panginoon, ng bawat pamilya, ama, anak, kanilang mga kamag-anak, especially, Lord, sa mga pinagpipray po namin na aming pamilya na hindi pa po nakakilala sa inyo. Lord, gamitin niyo po, Panginoon, kami bilang daluyan ng pagpapala po nila. Lalo-lalo na, Lord, pagpapala, Panginoon, nagmumula sa inyo, papakita po namin ito para sa kanila. Ganon din po, Lord, dalangin po namin ang aming iglesia na patuloy na i-bless niyo po ang bawat liderato, aming mga pastor, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, knowledge, Lord, patuloy, Panginoon, at tiyaga. Patuloy maglingkod, Panginoon. Patuloy na makita, Lord, yung kagandahan, Panginoon, ng aming pagmiministeryo sa inyo. Dalangin po namin ang bawat isa na sumuporta, Lord, sa aming iglesia, sa aming liderato, sa aming mga pastor, Panginoon, upang sa ganun, Lord, yung kaayusan ang mangyari, sapagkat kami po'y nagtitiwala dahil kayo po ang Diyos na kaayusan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa, Lord, yung aming mga panapanalangin at dinudulog sa inyo ng aming mga suliranin sa aming iglesia. Kung meron man, Panginoon, na may mga miscommunication, may mga kaunting tampo sa bawat isa, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na buksan po namin yung aming mga puso at isipan, maliwanagan po kami sa bagay-bagay, na hindi po kami maging malambot, Panginoon, sa bagay na aming naririnig or aming nadadama. Sapagkat alam po namin, Panginoon, yung bawat isa, wala po kaming perpektong tao po dito. Dahil kayo lang po ang aming perpektong kinikilala at sentro, Panginoon, ng aming iglesia. Tulungan niyo po kami, Lord, na mahalin ang bawat isa po sa amin. Hindi lang po mamahalin namin yung naapagbigay sa amin ng payapang buhay, kundi, Lord, kahit na po yung naapagbigay, Panginoon, sa amin ng sakit, sa aming damdamin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagpatawad sa bawat isa. Alam po namin, Lord, minsan mahirap, Panginoon, dahil nagiging sentro pa rin yung aming pagiging tao, Panginoon. Ngunit, Lord, dahil sa inyong biyaya, Panginoon, kami po'y tutulungan ninyo. Patuloy, O Diyos. Bibigyan niyo po kami, Panginoon, pananampalataya na magiging sapat para sa bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin yung aming mga kapatiran na sa ibang bansa, Panginoon. Iba sa kanila nalulungkot dahil hindi po kasama kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po sila patuloy na kayo po ang magbigay ng aliw sa bawat isa po sa kanila. Maraming salamat din po, Lord, sa mga
may mga bukas ng kamay, Panginoon, na patuloy na sumusuporta, Lord, financially sa aming iglesia. Nasa ibang bansa man, nandito man, Panginoon, nagbibigay nila ang kanilang sarili, Panginoon, para sa ikakalago, Panginoon, ng iyong gawain. Maraming salamat po. Mula maliit, Lord, hanggang sa malaki. Alam po namin, Panginoon, ito po'y parte ng iyong ministeryo para sa amin. Maraming salamat, Lord. At patuloy, O Diyos, na naririto po kami, nagpupuri, sumasamba, at nakapagpasalamat po sa inyo at nakakadulog, Panginoon, sa iyong presensya. Kaya po minsan, O Diyos, kung inyong mararapatin, Lord, Panginoon, dinggin nyo lahat ng aming samo at panalangin at may pasasalamat sa inyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid. At salamat sa mga kapatid na naging tagapanguna natin sa umagang ito. Lalo na sa ating kapatid na Bot na naging flexible. So that we really thank him na hindi lang siya nag-lead ng mismong worship songs natin, worshiping our Lord, that he led us sa congregational prayer. Something na unexpected sa kanya. And I thank God you rose up to the occasion. In fact, kapatid na Bot, I am looking forward to a time na ikaw naman ang may dala ng mensahe dito sa pulpito na to. Tulad din ni Kiv at ng iba pa mga kapatid natin. So, maski sa mga kababaihan natin, di natin masabi kung paano kayo gagamitin ng Panginoon. Maski magdala ng kanyang mensahe. Pero salamat sa Panginoon kasi inire-raise up niya tayo ng gusto lahat Kumbaga, walang special na tao lang dito na kinakasihan ng banal na Espiritu. Kundi lahat tayo, at kung sino man nais na maglingkod, talagang pupuspusin tayo ng Panginoon para sa paglilingkod na yan. Talaga lang ang kanyang hinahangad ay yung willingness natin, yung kagustuhan natin. Dati, akala natin, kailangan aral ka muna sa seminaryo, pukpok ka ng uso sa mga ganitong aralin, bago ka makapaglingkod. Pero hindi. Sa karanasan natin dito sa ating simbahan, wala pa. Ang ipinakikita lang sa atin is kung tayo ay willing na mag-serve sa Lord at talagang ibinibigay natin ang ating sarili sa Kanya at hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay, then, gagamitin niya tayo. Kasama din yun sa prayer ng ating kapatid kanina na talagang magamit tayong lahat. Ngayong umaga, mga kapatid, sisilipin natin yung bahagi ng Ebanghelyo na binigay sa atin ni San Juan, John. Titingnan natin sa chapter 16, na nais ko sa kayong anyayahang tumayong muli para sa pagbibigay galang ng pagbabasa ng kanyang banal na salita sa kalagitnaan ng ating gawain. So sa chapter 16 ng John, simulan na lang natin sa 26th verse. So John 16:26. Sabi nga nito, ang Panginoon na nagsasalita dito, ay kinukwento ni John. Sabi niya, in that day, you will ask in my name. Now, I'm not saying that I will ask the Father on your behalf. No. The Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father
and entered the world. Now I'm leaving the world and going back to the Father. The Lord bless us with the reading of His Word. Makakaupo tayo mga kapatid. Nais ng ating pastor na matulungan tayo lahat na umabot tayo sa punto na sabi nga niya matutuhan natin to pray like the King. To pray like the Messiah. So, inaaral pa rin natin at yung mga tagapaglingkod natin yung tumayo dito ay nagtuturo sa atin kung paano yung pagdarasal na yun ng Panginoon at ano yung mga prinsipyong ibinaba niya para magamit natin ng gusto. Dito sa binasa natin ngayon, kumbaga in-elevate ng Panginoon yung level ng prayer. Remember, ang kausap niya dito, yung mga tagasunod niya. At yung kanyang mga salita para sa tagasunod niya ng panahon yon, yung mga apostol at yung iba pa mga disipulo, ay mga salitang ibinibigay din para sa atin. So, kumbaga, itinataas ang level ng prayer. Nakagawian na ng mga Hudyo. Ang Panginoong Hesus ay Hudyo. Ang Inang Maria ay Hudyo. At ang kinikilusan ng panahon na yon, yung mga apostoles, mga Hudyo. Now, yung kabuuan ng Hudyo ito, pinagmamalaki nila noon na sila ay kinasihan ng Panginoon, gawa nga nung tipanan ng Panginoon na ibinaba kay Moses. Actually, yung tipanan yon, maski doon pa sa panahon ni Abraham. In fact, even before Abraham, inano na ng Panginoon yung kanyang pakikipagtipan na to. Kay Abraham, talagang pinili niya yung magiging supling at apo ni Abraham na siyang magiging people set apart for God. So ngayon ang kahudyuhan, remember yung anak ni Abraham ay hindi lamang si Isaac, si Jacob, at yung mga 12 anak ni Jacob na pinagmulan ng 12 tribo ng Israel. Si Ishmael, anak ni Abraham, na anak ni Abraham kay Hagar, yung slave. Na si Ishmael, supposedly, ang ninuno ng mga Arabo. Nung araw pa, sabi nga nila, yung conflict between Ishmael and Isaac na isinet up dahil sa sitwasyon ay siyang dala-dala kasi ngayon. Kung kaya't karamihan sa kalahian ng mga Arabo na naging Muslim ang karamihan ay matindi ang galit nila. Hindi magandang regards sa mga Israelitas, sa mga Hudyo. But anyway, so, doon sa sitwasyon na ganoon, yung buong kahudyuhan, tinitingnan nila ang sarili nila bilang mga Israelita na kinakasihan ng Panginoon. Merong special na relasyon sa Diyos. Na kumbaga ang pagpapala ng Panginoon ay ibinubuhos sa bayan ng Israel. Dahil nga sa linya ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Pagkatapos nga, pagdating kay Moses, ibinaba yung covenant.
Yung sa atin ay yung Ten Commandments. No? So malaking pag-asa nila na talagang buhos na buhos sa kanilang Panginoon. And they can always look up to God. However, yung pag-regard nila sa Diyos, yung pagtingin nila sa Diyos, ay talagang napaka-reverend ang tingin nila sa Panginoon. Na talagang hindi nila mabanggit ang pangalan ng Panginoon. In fact, pag magbabasa sila, magsusulat sila, maski sinasalin sa Ingles, yung salitang God ay hindi ini-spell ng buo. Kung minsan makikita nyo, capital G, tapos omitted yung O, tapos nandun yung D. May mga ganun silang pagsasalita. Para bang daman-daman nila na sila ay makasalanan at ang Diyos ay sakdal banal. Na utos nga ng Diyos huwag mong basta-basta babanggitin ang pangalan niya Not in vain. So kaya ingat na ingat sila. Kaya kumbaga, bumabanggit lang if ever ng pangalan ng Diyos na ibinabasa kanila through Moses ay yung mga kaparian at hindi lang kaparian. Yung high priest talaga. So, practically everybody cannot just, kumbaga, you cannot just be casual before God. Talagang, bago ka magdasal, dapat malinis na malinis ka. Hindi lang morally, spiritually, maski physically. Yun nga daw mga eskriba noong araw na nagsusulat ng kopya ng scriptures. Bukod sa meticuloso na sila sa pagsusulat ng gano'n, ng pagkopya ng Bible, wala silang printing press noong araw. Pero pagdating daw sa ang isusulat nila ay yung tinatranslate sa English na Lord with a capital L. Ito yung sinasabi nilang tetragrammaton. Ito yung pangalan ng Diyos na YHWH. Sa atin, Yahweh. There was even a time, lalo na yung mga German scholars, they pronounced it and they took it as Yehovah. Pero nung lumaw, nakikita nga ng it's YHWH. So, Yahweh ang pinakamalapit na pwedeng pagbigkas dito. Anyway, yung mga skriba na kumukopya niyan, pag ang kokopyahin nila, yung pangalan na yon, bababa daw yung pluma niyan, tatayo, maglilinis ng katawan, magbibihis ng panibagong bihis, mayroong special silang damit, at saka palang mauupo at kukuha ng panibagong pluma para gamitin. Para isulat lang yung YHWH. Pagkatapos nun, ibababa na naman nila yung plumang yon, magpapalitan naman sila ng damit, yung usual na damit nilang ginagamit. Ganon katindi ang pagpapahalaga nila. So, nobody can just talk casually to God. He is so holy at ang tao ay makasalanan. Talaga sa kanila, kahabagan lang ng Diyos na titignan ka. At yun nga, tinitignan sila bilang tao ng Diyos. Matinding kahabagan ng Diyos na digdi ng panalangin. Hindi lang ng mga taong ordinaryo, kasi mga ordinaryong tao, ang panalangin nila ay dinadaan nila sa kaparian noong araw. Sa mga chief priests, and definitely sa high priest. If ever silang mga tao
maglalagay ng handog, offering, sacrifice. At ipapaabot nila sa pare yung kanilang dasal. Kaya naninibago din sila lalo na nang dumating ang Panginoong Jesus at nangaral siya. Bukod sa pangaral niya, sabi nga may tatak yung kanyang pagkilos Talagang may mga matinding ginagawa na hindi nagagawa ng ordinaryong tao, may mga milagrong ginagawa. At dito sa lahat ng ito, ang sinasabi nga ni Jesus, na ang ginagawa niya ay hindi siya ang gumagawa, kung hindi ang Ama ang gumagawa sa pamamagitan niya. So, he was starting to address God as the Father. At lahat naman sila, nakatingin kay Jesus, yung mga tagasunod niya, alam nilang banal na tao to, hindi pangkaraniwan tao, dahil ang nagagawa niya ay hindi nagagawa ng karaniwan, ang mga salita niya ay may ibang dating, ibang authority. And then, si Jesus, ang siyang magiging parang tagapamagitan doon sa Father, sa Ama, sa Diyos, doon sa Yahweh. And Christ was addressing God as the Father. To some extent, yung mga ibang mga scholar, tinatanggap nila, ama natin siya kasi siya may likha sa atin. Pero hindi yung amang parang close na hihingan mo ng baon, hihingahan mo ng problema, aasahan mo aalagaan ka and everything. No? Hindi ganun ka-close. Kundi ama siya kasi siya may likha. Ang pwedeng lumapit lang sa kanya, yung mga banal na tao. At ito nga sa Jesus, lumalapit. Tapos nagpapaturo sila ng dasal kay Jesus. Itinuro nga niya yung Lord's Prayer, Our Father. Nabanggit sa atin, ng isang tagapagsalita rito, na kung tutusin, ang talagang Lord's Prayer ay yung prayer ni Jesus mismo. Nasa chapter 17, nag-start. Pero kaya naman tinawag sa kasaysayan na Lord's Prayer, itong Our Father, kasi nga, ang Lord ang nagturo nitong prayer na to. So dito sa pagtuturo na to ng prayer, binababa na ng Panginoong Jesus sa mga tagasunod na i-address mo siya bilang Father. Kasi, our Father, who art in heaven. Pero buo yung doon, yung talagang pagsamba. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Tsaka buhos na buhos yung kaluluwa at pagsamba ng kahit na sinong dapat manalangin yan. So still, ang tingin ng mga tagasunod, ay dahil kay Jesus at siya malapit sa Ama, kaya kumbaga, masusunod yung mga prayer na yan. So kumbaga, dumadaan pa rin sila kay Jesus palagi. Pero nitong huling hapunan, kung saan nagbibili ng Panginoon, at kasama nga itong binasa natin ngayon, nga, sa pagkakasabi nga in that day, sabi ng Panginoon, sabi niya, in that day, you will ask in my name, and I'm not saying that I will ask the Father on your behalf. See, kinakausap niya itong mga disipulo
na ang tingin na hindi sila pwedeng makalapit ng ganon sa Diyos. Pero hindi, sabi ng Panginoon, in that day, you will ask in my name. And I'm not saying, sabi niya, that I will ask the Father on your behalf. No. Sabi niya, the Father Himself loves you. Because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Before this, medyo nagugulumihanan sila eh. Kasi nga, ang statement sa kanila ng Panginoon, a few verses back, sabi niya, darating tayo sa punto na you will see me in a moment and then you will not see me in a moment and then you will see me again in a moment. So, medyo tarantan na itong mga tao. Hindi pa nila ganap na naintindihan yung mismo ministry sa Golgotha, yung ministry sa cross. Ito pa lang yung last supper nila. At sinasabihan sila ng binibili na. At ito nga, sinasabi sa kanila. So, sabi niya, hindi namin maintindihan. Magsasalita ka, masyado matalinghaga. O sige, sabi niya, plainly, sabihin ko sa inyo. So, bahagi nga nun, sabi nga niya, na in that day, you will ask in my name. Yung in that day. Ano yung that day? Okay? Remember, 3 taon sila may kita magkakasama. Tapos kumakain sila ng Passover meal. Nagbibili ng Panginoon. Tapos sinabihan sila, in that day, you will ask in my name. Before this, sinasabi sa kanila, sabi niya, in that day, you will ask Him what you need, and He will give it to you. So, hindi rin maintindihan ng mga disipulo to. Pero itong particular point na to, in that day, you will ask in my name. Obviously, this refers to that day when the people had been redeemed. In other words, the Lord has already paid for the sins of mankind, so that with this, mankind, through Him, can go to the Father. But what is more, bukod dun sa in that day na na-redeem, that is supposed to be yung death on the cross, yung in that day would particularly point doon sa mismong kabuuan ng redemption na yan. And this refers to the resurrection. Kasi the resurrection itself proves a lot of things, namely that all that the Son of God has said is true, that He is truly the Son of God, but that, yun nga yung puntong yun eh, yung naipangakong redemption ay nagawa na pagkatapos ng resurrection na yan. At ito naman, sabi nga sa umpisa pa lamang ni John, na kumbaga, yung mga piniling tinanggap si Jesus, meaning kinilala si Jesus for who He is, kinilala si Jesus, sinundan si Jesus, sumusunod kay Jesus, pinag-aaralan lahat yung sinasabi ni Jesus at sinusunod
ang sinabing to. Okay? Ito mga ito ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak niya in the sense of being a family. Lahat ng nilikha ay inanak niya dahil siya may likha. Pero hindi lahat ay kasama sa pamilya ng Diyos. Kaya naalala ko yung pastor na nagtuturo sa amin nung araw, sabi niya, maraming tao sinungaling. Niya, bakit? Sabi, panay yung dasal nila, our Father, hindi naman nila Father yon. Kasi nga, hindi lahat ng taong tumatawag ng Father ay Father yon. In fact, sabi nga ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, ay kumbaga, ay tinatanggap ko. So, ano yung critical dito? Ang critical dito, makikita natin sa verse 27. Sabi niya, the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. Ito yung critical na Katulad din ng binanggit ni John sa umpisa. Yung tumanggap sa Kanya. Yung sumusunod sa Kanya. Yung sumunod sa Kanya, yung sumusunod sa Kanya. Yung pinag-aaralan lahat ng itinuro niya at isinasapamuhay ito. Ito yung binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos kasama ka sa pamilya, at kung anak ka ng Diyos kasama sa pamilya, then you can address the most holy YHWH bilang Ama. So, tinataasan ng Panginoon yung level ng mga tao nung magiging tagasunod. Itinataasan ng Lord ang level ng spirituality. At itinataas na rin ng level pati ng prayer. Kasi notice this, sabi niya, in that day you will ask in my name. Diretso na kayo, you will ask in my name. Dinugtungan pa niya, I am not saying that I will ask the Father on your behalf. So sila na nasanay na itong very holy man na to, na nangunguna sa kanila, na nagpakilala bilang Messiah, na siyang kumakausap sa Ama, biglang sinasabihan itong mga tagasunod, dumiretso na kayo sa Kanya pagdating ng panahon na yon. At pinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo ipagdadasal para dito. In other words, hindi ako mamamagitan sa inyo sa pagdadasal na yan. Kasi nga, sabi niya, mahal na niya kayo eh. Anak na niya kayo eh, in the sense. Bakit? Kasi mahal niyo ako eh. Si Jesus, mahal niyo ako. At nananalig kayong ako'y nanggaling sa Diyos. So nananalig sila na siya ay yung Messiah, yung King, yung ipinadala na yun. At ang sinasabi sa kanila, diretso na kayong magdasal. Ito yung mataas na elevation ng prayer. Ito yung praying like the King. Ito yung praying like Jesus. Diretso ka sa Ama. Hindi mo na nga inaasahan na si Jesus ipapanalangin ka pa eh. Kaya kung minsan, nababalikan ko na may mga taong, may mga devotion sa bawat araw, sa santo. Hinihilingan yung mga santo para ipanalangin sila. Lalo na yung mga may imposibleng hinihingi. Na nagnunobena kay St. Jude. Para masunod yung kanilang hinihiling. Sabi ko, talaga hindi nila alam ito. Talaga hindi nila alam dahil hindi sila anak. Dahil kung anak ka, at kung talagang anak ka,
mahal mo si Jesus at susundin mo si Jesus. Paano mo susundin kung di mo kakilala? Paano susundin mo kung hindi sinasabi sa iyo, yun dapat mo sundin? So dapat aalamin mo yon. Ibig sabihin, mahal mo si Jesus, kikilalanin mo siya, aalamin mo yung katuruan niya. At ang katuruan niya, iniwan niya sa atin sa pamagitan ng banal na kasulatan. Totoo, naghihirang ang mga Panginoon ng mga kapatid natin, katulad, ako, tumatayo dito. At andyan ang ating Pastor Kit, Pastor Pong, na siyang tumutulong sa atin para higit pa natin maintindihan ang Skriptura. Pero ang pag-asa talaga ay bawat isa sa atin talaga. Didiretso, aalamin ito, kikilalanin ito. Sabi nga, kapag hindi mo nabubuklat ang iyong Bible, hindi mo mahal ang Panginoon. Hindi ka talagang anak ng Diyos. Kasi nandito yung salita ng Diyos eh. Napag-uusapan nun na yung prayer pakikipag-usap eh. Bakit mahalaga yung pakikipag-usap? Ewan ko kung meron kayong alam na relasyon, na yung magkarelasyon ay hindi nag-uusap forever and ever. Walang ganong klaseng relasyon eh. Walang mag-ina, walang mag-ama, walang magkakapatid, walang mag-best friend, walang magnobyo-magnobya, definitely walang mag-asawa na hindi nag-uusap. Maaaring may tampuhan konti, pero ano lang yun, specific period of time yun. Pero hindi pwedeng walang usap-usap all throughout, day in and day out. Mahalaga yung komunikasyon. Ito rin yung prayer. Mahalaga yung komunikasyon na to sa ating Ama. Pagkat sa prayer, at ang prayer ay hindi lamang yung dada ka ng dada. Ang prayer yun talagang binubuksan mo ang puso mo sa Kanya upang mangusap siya sa iyo eh. Sure, dumadada ka. Sinasabi mo kasi laman ng utak mo, laman ng puso mo. Pero nanatiling bukas ito upang madinig mo siya. May pagkakataon na madidinig mo siya. Pag narinig mo o nabasa mo ang particular part ng Scripture, o dili kaya nadinig mo yung mensahe ng kapatid mo. Kung minsan nga, may sitwasyon sa paligid eh. Mga hindi mananampalataya yan, gumagalaw, nag-uusap eh. Bigla mong madadama na may mensahe sa iyo ang Panginoon from them. Bahagi ng prayer. Kaya nga yung prayer life natin ay hindi lamang yung luluhod ka, magdadasal ka. Hindi. Ang prayer life natin ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Nung ine-elevate ito ng Ama, ng Panginoong Jesus, na you will ask Him diretso. Hindi mo kailangan ng tagapamagitan. So hindi mo kailangan maglulumuhod kay santong ganito, kay santang ganyan. Hindi. Pinapadiretso ka na nga ng Panginoong Jesus sa Ama eh. Siya mismo nagsasabi, hindi ko sinasabing ipagdadasal ko kayo ha. Hindi, diretso na kasi mahal niya kayo eh. Bakit? Kasi minahal niyo ako eh. Kasi naniniwala kayo ng galing ako sa Ama. So yung kabuuan ng mensahe ng Panginoong Jesus. Ito yung essence no, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So it's more than just, alam mo, bro, pray tayo, pray to receive Christ. Tapos dadasal ka na. Pasusunurin mong pilit. Well, that is important. Pero higit na mahalaga is maintindihan niya kung ano nasa ilalim nun. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesus? Ano ba yung puntong hinugasan niya yung kasalanan? Nilinis niya? At niredeem niya tayo mula sa burak ng kasalanan at mula sa masamang patutunguhan, niredeem niya tayo doon. At inilagay niya tayo talaga sa posisyon
nakakaharap tayo ng uso sa ating tatay. So dapat, kung meron man tayong kapatid na inililid natin sa panalangin ng pagtanggap, dapat malinaw sa kanya yung puntong yun. It may be not as clear as someone who has spent years studying the scriptures, but in a way, he has a grasp of the gospel itself. Kasi yung iba, sasabihin, gusto mong lumayas yung mga multo sa bahay nyo? Tara, tanggapin mo si Jesus. Pray tayo. Gusto mong masolve yung problema mo? Pray to receive Christ. Tara, dasal tayo. Tapos ipapangalandakan mo. Nilid ko siya sa prayer. Importante maintindihan niya yun. Importante dinideclare natin yung gospel. Importante alam natin. At alam natin ay binabahagi natin. Importante rin alam natin na kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu para ihayag yung ebanghelyong ito sa kahit na sino. Hindi ito nadadaan sa husay mong magsalita. Kasi meron sa atin dito talagang mahusay magsalita. Mahusay mangumbinsi. Kaya nga pati load, nabebentahan ka eh. Pero hindi dahil dun yun. Kundi dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. So darating ka sa punto at ilalagay ka sa ganung lugar na malinaw sa iyo na anak ka ng Diyos. At dapat maging talagang malinaw sa iyo. Hindi mo lang basta dinideclare to. Kasi ang banal na Espiritu mismo, ililinaw sa yan sa puso mo, anak ka ng Diyos. Meron kang ganung confidence. So that with that confidence, you can pray to the Father. And definitely, you don't need an intermediary like, and especially, the dead saints na dinadasalan ng iba pang mga tao. Why? Kasi mismo ang Panginoong Jesus ang nagsasabi, diretso ka na. Kasi mahal ka ng Ama eh. Bakit kanya mahal? Kasi minahal mo ako eh. At nananalig kang galing ako sa Kanya. Sabihin, alam na alam mo yung kabuuan na yun. And so with that, you can go to the Father. You can really pray like the King. You can really pray like the Son of God because you are a son of God. Why? Kasi tinanggap mo na si Jesus. You pray in my name. You ask in my name. Tayo dito, evangelical believers, we always pray and we always wind up saying, in the name of Jesus, we pray. Dahil dito, you pray in my name. Pero again, this is more than just mentioning yung name. This is not just saying sa name ni Jesus. You've got to understand the totality o general totality, if ever, ng ibig sabihin sa pangalan ni Jesus. Tayong tao, ordinaryong mortal, makasalanan, pinatawad, oo. At dahil dito sa pagpapatawad na to, ito ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. So ano man pakikipag-transaksyon natin sa Diyos ay dahil dito sa nangyaring ito at tayo'y lumalapit sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, sa kabuuan ng ginawa ni Jesus para sa atin. So hindi ka mukha nung namura mo yung kapitbahay mo, nadulas ka, namura mo. O di kaya nabuwisit mo. Pagtatapos maya-maya, manalangin ka in the name of Jesus. Hindi ganun yun.
dapat taintindihan mo na nananalangin ka bilang anak ng Diyos. Makasalanang pinatawad. Ordinaryong tao na inilapit ng Diyos at kumbaga binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kumbaga, grasya ng Diyos lahat. Talagang kahabagan niyang lahat. Dahil banal ang ating Diyos, hindi tayo lalapit sa Kanya nang may dala tayong kasalanan. Minsan ng araw, pinagtatakan ko to eh. Akala ko ba pinatawad na lahat ng kasalanan mo? Di wala na. Ba't humihingi ka pa ng tawad? Sa ginawa mo kasalanan ngayon. May kapatid tayo, nakikipagtalo doon sa isang nagsabi daw sa kanya, alam mo ako, hindi na ako nagkakasala ngayon eh. Kasi nga dito sa konseptong to, sa maling pananaw. Pero tayo nagkakasala at bahagi ng ating pagbabanal sa atin ng Panginoon, bahagi ng sanctification process natin na maitaas ng gusto yung level ng ating spirituality sa ating Panginoon. At kasama dito, yung lagong na-expose sa puso natin, yung mga kasalanan natin. Para may confess, para hingi ng tawad, more than just that, to repent of it. To see na ito ay kasalanan. To see na ito ay mali. To see na ito kasalanan, mali. Hindi ko na dapat ginagawa. Yun yung essence nun eh. Ma-recognize mo yung mali, i-confess mo. Ibig sabihin, i-acknowledge mo mali, kasalanan, hinihingi mo ng tawad. At sabi nga, He is just, He's faithful and just to forgive you all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. In all this, mga kapatid, praying in the name of Jesus, understanding all this, you know you can go direct to the Father and pray. And do not even think na somebody, lalo na a dead saint, is going to be praying for you. Si Jesus mismo nagsabi, I am not saying that I'm going to be praying for you. Pakatandaan niya sa John 16. Hindi ko na sabihin yung verse, bahala na kayo maghanap. Parang sa John 16 yan. Pero basahin niyo yung buong chapter para mas maintindihan ninyo. So we can all stand up confident at all times. That in praying, we really can pray like a king. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat po, Lord. Dalangin lang po namin na talagang masulungan mo kami na magagap ng gusto yung mensahe mo po sa amin. Sa ngalan ni Jesus ang panalangin. Amen.